Federal Council ng Gun Owners in Action o GO-ACT, si Attorney Rod Moreno. Magandang umaga sa inyo, Attorney Rod Moreno. Saksi po sa Double B. Good morning. Magandang umaga. Magandang Attorney. umaga ho, Double Weng. Yes sir, Salamat magandang sa umaga oras. po. Salamat po sa pagbibigay sa amin ng panahon ngayong umaga. Ito na. Salamat po. Ang aming pinag-uusapan kanina, yung mga baril ni Senator De La Rosa, 117 sabi po ng PNP, ay wala ng lisensya ngayon. Yes, So sir. tama po ba na ang trato na sa mga baril na ito ngayon ay loose firearms? Well, that's correct, yes. Mhm. As defined, under the Public Act 10591. Okay. In fact, yes. Go ahead, sir. Pasensya na, Weng, to interrupt you. Go ahead, sir. Alam mo, yung may ruling ang Supreme Court, sabi nila, ang pagmamayari ng baril, pribileyo, hindi ho karapatan. It's a privilege. Mhm. And since it's a privilege, dapat tumalima dun sa mga patakaran ng batas. Mhm. Kung meron hindi pagtalima, mababawi yung pribileyo. Kung ganito po na wala ng lisensya yung mga baril ni Senator De La Rosa, ano po ang dapat gawin? Kailangan ba niya itong isuko sa gobyerno? Well, yes po, a responsible gun owner must surrender firearms which are no longer licensed. Mhm. Because they are loose firearms. Kung hindi po niya isuko, anong dapat gawin ng pamahalaan? Well, actually, that is legal basis to apply for a search warrant for for the addresses where the firearms are held. At kung sino ho maabutan na may hawak ng baril, pwede ho kasuhan ng illegal possession of firearms. At mismo yung registered gun owner, magkakakaso ho siya. Opo. Attorney, ito medyo kakaibang kaso ito dahil siya ho ay isang opisyal ng pamahalaan, sitting senator ho siya. Diba ngayon? At kailangan sa isang opisyal, syempre hindi nawawala yung seguridad niya sa sarili dahil diba, bilang opisyal may mga threat ho yan sa buhay. Paano ho ito para ho maprotektahan naman yung kanyang karapatan for security? Ibig sabihin pa, pwede ho siyang mag-hire ng mga tao na silang may sariling mga baril, pero siya lang, yung mga baril na nakapangalan sa kanya, ang hindi niya pwedeng magamit. Tama ho ba? Tama ho. Yung mga, wala na ho siya karapatan mag-may-ari o huwag ng baril eh. At so, yung security naman ho niya, ang pagkakatindi ko doon sa patakaran ng PNP, if you're under threat, you can request for security. At hindi maapektuhan no anumang desisyon sa mga baril ni De La Rosa, yung para naman sa kanya security, yun ang punto ng partner ko. Tama po, attorney. Oh, yes. Okay. Magkaiba ho yan eh. Okay. Sa dami po ng baril, 117, bakit po napapayagan ang isang tao may may-ari ng ganong karaming baril? Well, alam mo, Weng, under Republic Act 10591, Mhm. meron yung tinatawag na license to own and possess firearms. Mhm. Yun yung pinaka-main na license, yung tao mismo yung linilisensya. Mhm. And may iba-ibang category yun eh, Opo. yung LTOP na tinatawag. Mhm. It's from the lowest to the highest. Ang basic category is type 1. Ang highest category is type 5. Mhm. Yung depende sa category, yung number of firearms you can own. Pagkaka-monitor ko doon sa balita, si Senator Bato, type 5 ho. Mhm. So, other type 5 ho, yung tinatawag na sky's the limit. Oh, You can own as many firearms as you wish. pwedeng, Basta rehistrado, lisensyado. basta kaya mong bumili. Tama ho. Oo. Paano ba nare-reach yung type 5 category? Well, basta magsabit ho ng required paperwork. At saka papakita mo doon kung yung kakayahan mong bumili, ganun ba? Well, well, sa LTOP po kasi, you have to submit your proof of income. Oo. Hindi lang kakayahan bumili. Pero ibig sabihin dapat naman kumikita ka na maayos. Oo. Hindi ka sabihin mong nasa posisyon na kailangan magnakaw. Oo. Madali bang mapabilang sa top 5 category kung ikaw ay government official? Siya pa yung dating PNP chief. Oo. Wala ako kinalaman yan sa pagiging dating government official That any civilian pwede mag-type 5 eh. Hindi ba Any ngayon civilian, basta may kakayahan kang bumili. Meron kang proof of income na magpapatunay na kaya mo bumili at mag-ingat na ganitong klase ng mga baril. So pwede pala, Attorney Rod, na mag-ari ka ng kahit 1,000 baril kasi As long as sky's may the pera limit. ka. Oo. Oo. Tama ho yan, yes. My God, And that is why importante ho yung
yung monitoring by the PNP and accountability. Mm-mm. So upon demand by the PNP, Oo. you're required to produce the firearm. So tatanungin ka, nasa yung baril na nakapalit sa'yo? Okay. O, ipakita mo. At saka yung yung existence pa rin kung effective ba o hindi na expired yung mga lisensyang ibinigay ng PNP sa ganitong karami mga baril, attorney. Yes, as I said, basis na huya na makasuhan si Senator Bato. Okay, Okay, kung Tony. hindi niya agad Oo. isuko. Kung hindi niya isuko. Oh, Pwede isang kasuhan. and yes, Weng, may tanong ka ata? Go ahead. Gusto ko malaman, ano ho yung mga basis ba para ho mapawalang bisa ang iyong pagmamayari o pagdadala ho ng armas? Ma-revoke ang iyong lisensya. Ano mga basis ho nun? Siguro pinaka-simple hanggang sa pinakamatindi na ginawa mong kasalanan kaya tatanggalan ka ng karapatang magmay-ari ng baril. Well, yan yung actually medyo controversial ho yan eh. Nakalagay ko sa Republic Act 591. If you've been convicted in a court, meron kang kaso, criminal, Convicted na. or meron kang pending criminal case na greater than 2 years yung punishment. And then meron yung pinaka-controversial controversial provision upon discretion of the PNP chief. Kasi So, ka privilege yung okay. yung pagmamayari. Correct. So yung, Well, yes, Weng. yung kaso po ni Senator Bato sa International Criminal Court, hindi ito hindi ito kaso sa ating jurisdiction, sa teritoryo natin. Dahil crimes against humanity ito, sapat na basis yun, Attorney Rod, para talagang tanggalan siya ng lisensya to own yung mga firearms na ito. Well, yun ang pagkakaintindi ko, yun yung sinasabi ng kampo ni Senator Bato since it's not a local warrant. Hindi siya basis for Opo. for revocation. Pero that's really up to them. Nasa sa kanila na ho yan sa kampo ni Senator Bato kung ilalapan nila sa korte yan. Yes. Or yung the mere fact na nagtatago siya, basis Yes. din yon. Actually, nakita natin ho siguro yung nangyari doon sa Senate na kumbaga lumaban ho si Senator Bato doon sa arresting officers eh. So kumbaga, actually marami ng sa president, marami ng incident na nangyari na gano'n, yung nag-viral na video. Gun holder na nagkaroon ng konting let's say scuffle Yes. with a law enforcer and nabawian na ho siya ng baril. Well, Opo. siguro pwede rin ganito. Okay. Opo. So yung nabanggit niyo ho kanina, so nasa discretion ho ng PNP. Sa PNP pa lang pwede na. Hindi na ho kailangan pa nilang umabot sa question nila, yung ginawa na yan sa korte. Yes, may provision ng gano'n eh. So PNP pa lang, ayos na. Pwede na Yes, Pwede na. i-declare correct. na Yes, yes. hindi ka karapat-dapat ng mga may-ari. Because let's remember, Weng, it's public knowledge Senator Bato is subject of well, they don't want to use the word manhunt. Eh. Opo. Kumbaga ho, he with 117 firearms license, sabihin mo na, he's a threat to the law enforcers, di ba? Okay. So I guess that's what they want to do, to remove the threat, di ba? Kaya nga kasi NBN nagsabi, Attorney Rod, di ba, na he's armed and dangerous. Si Correct, Senator yes. Bato, correct. Okay. Ito lang gustong malinawan. O sige, nasabi niyo na po, pag top 5 ka, pwede kang mag-ari, sky's the limit, kahit ilang baril ang kaya mong bilhin. Correct. At alagaan, ingatan. Pero anong klase ng mga baril ang pwede mong bilhin? Well, alam mo, Weng, maraming Opo. confusion dyan eh. Sa Republic Act 591, pwede naman yung kahit tinatawag na mahaba na baril, yung rifle, yung ganyan. Ang bawal lang sa civilian is yung tinatawag na automatic. Yung isang kalapit lang ng gatilyo, Oo. lalabas Dire-diretso na. yung buong magazine. Oo. Yun yung bawal sa yun yung bawal sa civilian. Pero so kahit yung tinatawag na mahaba, pwede yun sa civilian. Oo, basta para mga single shot. Mga Yes, ganon, that's paisa-isa. correct. Oo, ganun pala Lahat ba yun. ng klase ng baril nandito sa Pilipinas? Yes, Kasi the firearms industry is very alive. It's very vibrant. kahit yung mga nakikita natin, yung mga AK-47, ganon. Oo. Pwede yes. si Senator Bato, pwede magmayari ng ganon? O kahit Yes, sino. pwede. Oo. Hindi, pero basta- pag ordinaryo, hindi, automatic yun, di ba? Yung AK? Well, I know sa alam ko lately, meron mga yung mga manufacturers have come out with iba-ibang variant na modified to comply with the law para Ayun. makabenta sa civilian. So Hindi na lahat. meron yung
semi-automatic version nung AK. Alam ko may mga ganun eh. Ayun, pwede Para rin sa civilian. makabenta sa civilian. Oo. O ngayon ito, kung halimbawa meron kang gusto mo magmay-ari ng baril, merong iba't ibang klase ng lisensya po at mga permit na ibinibigay dyan, hindi ba, Attorney Rod? Correct. Ano po At mga saka, lisensya yan at mga permit? Yes. Sorry? Ano po mga lisensya at permit yan? Yung Well, LTAP? you have to get yung license to own and possess firearms LTAP, para pwede ka may-ari. Ngayon, kung gusto mong dalhin sa labas kasi nga meron ka threat, Opo. you have to apply for what is called a permit to carry firearms. Pagkaiba ho yan, hindi po pwede porket meron akong baril, dadalhin ko. Hindi ho ganun. So hindi sapat yung LTAP para Hindi. ikaw ay magdala ng baril sa labas. Kailangan mahiwalay ka pang permit para mailabas ng bahay mo yung mga pag-aari mong armas. That's correct. Oo. Kung dala mo lang ay LTAP, wala ka nung PTC-F Permit ba to tawag carry. doon? Permit to carry. PTC-FOR, Oo. PTC-4. Pag wala yun, pwede kang arestuhin pag nasa labas ka ng bahay may dala kang armas. That's correct. That's a separate offense. That's a crime. Oo. Carrying a firearm without a permit to carry. Okay. Alright. Pero Pero malinaw doon. linawin natin baka hindi natin iniengganyo na kayo ho'y bumili ng baril, magmay-ari ng baril. Ang mga kung gusto man nila, may kategorya ba yan na dapat under threat ang buhay nyo muna? Well, sa batas ho, nakalagay ho kasi na dapat under threat before you can be issued a permit to carry firearms outside residence. Paano Pero, kung hobbyist ka lang? I'm sorry. Paano kung hobbyist ka lang? Gun enthusiast gusto mo ka? lang Hindi ho pwede katuwaan lang. Pero may mga sa batas, may mga category na tao na dahil sa kanilang profesyon, they're deemed under threat. Halimbawa, kung may mga abogado, tapos Opo. mga journalist, Yes, oo. you don't need to prove you're under threat. Okay. At saka yung mga negosyante na maraming pera na laging dala araw-araw. Yes, For example, yung mga may-ari ng mga foreign exchange. Oo. Ganyan, yun. Under threat ho yun kasi maraming cash. So hindi pala pwede yung, okay, wala naman akong threat, wala naman akong kalaban, wala naman akong negosyo, gusto ko lang magmay-ari ng baril. Hindi, tsaka yung mga regular na nagpupunta ng firing range, Attorney Rod. Kasi naaliw sila, di ba? Hobby nila yun. Yung pupunta firing range ho, meron ho dyan yung permit to transport. Kumbaga, Permit to hindi mo pwede basta bit-bit. Kailangan dala mo mula sa bahay sa Yes. firing range. Ganun. Hiwalay pa yun na permit. Permit to carry, permit to transport. Yung transport po, it's a limited authority. Pwede mo dalhin sa labas ng bahay yung baril, pero dediretso ka lang sa firing range. Okay. Hindi ka pwedeng halimbawa nasa sasakyan mo, Oo. pupunta ka ng mall. Unloaded. Punta ka ng mall. Hindi pwede Hindi yun. pwede, hindi pwede. Hindi. Dadaan mo na ng trabaho mo, tapos pag-uwi, tsaka ka Saka punta dadaan ng firing kung range, saan bawal man. yun. Bawal yan, violation. Straight to pala from bahay diretso ng firing range and vice versa. Ibig sabihin talagang pag may araw ka, napupunta ka ng firing range para doon sa hobby mo, Kaya pala- yun mo lang gagamitin yung Schedule sistema pala na yun. yun. Oo, nakaschedule dapat. At saka dapat yung baril hindi loaded. Dapat nakahiwalay yung magazine kapag sinakay mo sa sasakyan mo. Nasa truck na kotse o nasa box ng motor. Lalagyan mo Ngayon. lang yung magazine pag nasa firing range ka na, ganun yun. Correct, Oo. tama. Ngayon, kung nagkaroon ka ng problema, na-involve ka sa anumang aksidente o nagamit mo yon sa illegal na paraan, talagang yon ay talagang revoke na. Marirevoke ko yung lahat yon. Kahit na yung Tama yan, pang-training, tama ho yan. shooting mo lamang. Revoke yon. Revoke to yan. It's a privilege. A firearms license is a privilege. Kung kayong tatanungin, Attorney Rod, ngayon sa kalagayan ni Senator Bato, ano pinakamaganda niyang gawin? Well, given that meron revocation order yung PNP doon sa kanyang firearms license, maigi daw i-surrender na lang niya. Kasi it's a privilege. Pero para wala rin siyang dagdag na kaso. Privilege na. Alam ko baka naintindihan niya rin dahil hepe rin siya dati ng PNP. I'm sure he knows. Tama yan. He knows. Ngayon, if hindi siya sangayon doon sa revocation, karapatan niya naman niya to go to court. Pwede niyang questionin. Oo. Okay. Regular courts ba yan? Pag question, RTC ho yan, yes. RTC. Alright. Oo. Hindi kailangan o pwede siyang umapila muna sa PNP before going to the courts? Well, meron ho appeal process sa PNP, pero frankly, I don't think it would be worth his time if you really do that kasi desidido sila eh. Oo. Alright. Oo, okay. Yun maganda doon. Malinaw na pwedeng mga option ni Senator Bato para hindi magkaroon ng additional na kaso sa kanyang parte, di ba, Attorney Rod? Maraming salamat po sa oras. At saka if I may add, Weng, Go ahead po. if
under the law, if you're apprehended Mm. with three or more firearms that are not licensed, Oo. ang kaso mo is not bailable eh. Hindi kasi illegal possession of 3 or more eh. Oo. No bail yan eh. So, bibigat talaga kaso niya. So, he'd better surrender it para wala siyang iisipin. Okay, ang sir. parusa nun, magkakaroon ka na ng lokal na kaso na. Oo. Local na kaso, Mabigat pa. that's correct. Oh, Non-bailable tapos, pa. gaano ka kwan yun? Walang piyansa. Anong Pero parusa? piyansa, life imprisonment po yan. Life imprisonment. Bakit ganun kabigat yun, Attorney Rod? Well, kasi nga ho, yung firearms, deadly well, weapon. firearm yan eh, nakakapatay ng tao yan eh. So talaga dapat mahigpit yung batas dyan eh. Opo. Meron ka privilege to own, to carry, but it must be done responsibly. Alright. Attorney Rod, maraming salamat Salamat, sa mga Attorney. paliwanag at Salamat, natuto kami na maraming bagay ngayong umaga. Thank you. Thank you, Thank Attorney. you. Good morning to your viewers. Good morning, to your sir. listeners. Thank Thank you, you. Good morning. Attorney Rod Moreno, siya ang presidente at General Counsel, Gun Owners in Action or GO Act. So tama lang at ang PNP pwede ho kasi pribileyo ho yan na pwede nilang tanggalan mula ho sa sino mang may hawak ng permit na yan sa oras na meron ka hong kinakarap na kaso o ikaw ay convicted.